Pambansang bobo ng Pilipinas, Larry Gadon, bobo! Bubuk na estudyante. Anong walang accountability? Ano bang ginawa ni Pirani? Hindi ba accountability para sa inyo yun? Hindi ba transparency yung pinakita ni Pirani sa inyo? Hindi ba justisya ang pinakita ni Pirani sa inyo? Noong time niya? Tapos sabi na estudyante, mamamatay si Duterte, mamamatay tao. Yes! Pag adik ka, mamatay ka. Yang nirep ng adik, hindi niya choice na matay siya. Pero yung bubog na adik na pinuprotektahan nila, Rizal Tiberos, ng mga kabataan party list, choice nila na mamatay sila kasi pinili nila maging adik. Tapos ang gagawin ng estudyante, ayoko sa Duterte, mamamatay, ayoko sa Sara. Maganda yung buhay ng estudyante kung hindi patayin yung addicts, automatic next generation, lahat kayo mga estudyante, bubog, addict na rin kayo. Diba? Yan yung dahilan kung bakit pinatay ni PRRD yung mga pusher at addict. User, hindi para iligtas si lolo mo, si tito mo, kung hindi para iligtas kang kabataan dyan sa droga. Tapos, ayun, yung isang estudyante nakikipag-debate. Diba? Na dapat daw kalisin ang ROTC. Kasi yan daw, marami yung namatay dahil dyan. Wala daw ipinakita na respeto yung ROTC, kaya dapat daw alisin. Isa kang malaking bugok na estudyante. Ang tinuturo dyan, disiplina. Tapos kayong mga kakamping, gusto nyo girahin ng China, tapos ayaw nyo mag-mandatory training? Takot nga kayo mag-mandatory training, tapos gusto nyo lusobin ng China? Diba? Tapos galit sila sinabi ni Pia, sinabi ni Robin Padilla na ang kabataan mahina. Galit na galit ang mga estudyante. Totoo na mahina ang mga estudyante ngayon. Nadidepress yun na simple. Tanungin mo estudyante, anong problema? Bakit malungkot ka? Nadidepress ako, bakit 50 lang ang baon ko? Diba? Bakit ka tumalon? Pinarek ako ng jowa ko, so ano tawag mo, hindi ba kahinaan yun? Diba? Ang gusto na mga estudyante ngayon, mag-OGT sa taas ng bundok, magpa-recruit sa kabataan Martilis, Direnico at ni Raul Manuel. Yan ang gusto nila. Si Kiko Barsaga, sinasabi na si Bongbong Marcos magnanakaw. Ano ang ginawa ng House of Representatives? Sinuspende. Si Renico, harap-harapan ang pag-recruit sa mga estudyante. Bakit hindi masuspende? Diba? So ibig sabihin, ang gobyerno natin ngayon, bulok na bulok ang sistema. So hindi tayo titigil ng mga Pilipino dahil sa pambababoy nila, pambabastos nila sa karapatan ng bawat Pilipino at pagpapadala nila kay PRRD ng illegal sa dahig. Diba? Andiyan ang Supreme Court at taas-taas ang hukuman ng Republika ng Pilipinas, bakit hindi siya dito? Diba? Eh kung ano naman pala gagawin natin after ng presidente, mamuno, dadalhin sa dahig, huwag na tayo mag-abogado. Magkailan na lang natin yung Soto. Kasi yan si Soto na muti na ang buhok hanggang ngayon bubuk pa rin. Oo, si Gadon, ganun din. Ay talagang hindi matatalo si BP Sara kung palaki ng nakaw. Pero kung nagbabahal sa bayan ng pag-usapan, wala sila Larry Gadon. Sabi nga ni Larry Gadon, bakit si BP Sara hindi madisbar-disbar? Eh katakot-takot na pagmumura ang ginagawa niya. Si BP Sara, nagmumura pero matalino. May ginagawa. Si Gadon, nadisbar kasi bubuk. Eh kaya lang naman nakapasen sa bar exam kasi nangopya eh. Eh nung nalaman ng ano na nangopya pala, bubuk pala, nadisbar ka agad. Kaya ngayon si Gadon, isang malaking bobo. Oh, bubuk. Malaking bubuk, bobo. Pambansang bobo ng Pilipinas, Larry Gadon, bobo! Ano? Saan ka makakita ang presidente sabi niya na adik? Eh, ang galing-galing magsalita. Eh, matalino ba yung tatawagin mo? Mabuhay ang mga Pilipinas! Ilan ba ang Pilipinas? 10. Isa lang ang Pilipinas pero milyon ang Pilipino na walang tiwala sa Bongbong Marcos. Diba? Larry Gadon. Yan ang pambansang bobo sa Pilipinas, Larry Gadon. Siyempre, bakit? 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 Bakit?
ipag-plastikan. Mga plastic man yan sila eh. Kaya sabihin niya, kailangan ibalik si Pierre dito. Para sa next election, makatakbo lang pa siya ulit. Di ba? Kaya siguro magulat Kaya ako itong bakit mga estudyante na bumoto kay Mama Aquino, mga bobo yan. Kaya lang nila binoto si Mama Aquino dahil si Mama Aquino daw ang ng libreng kolehiyo. Oh. Ang principal author niyan, libreng kolehiyo na yan, si Ralph Recto. Kaya lang nasali dyan sila Mama Aquino kasi natural, senator sila eh. Pipirma sila doon. Hindi lang si Mama Aquino pupirma. Lahat ang senator. Pangatlo, yan, isinulong din yan na patas ni Miriam Defensor. Kaso, hindi na-aprobahan nung time ni Gloria kasi wala daw budget. Pumalit na naman si Noynoy Aquino, hindi aprobahan kasi wala daw budget. Dumating si Pierre Ardif, galit ang gabinete. Huwag mong pirman, Pierre Ardif, walang budget ang Pilipinas. Pero dahil sa mga estudyante, pinirmahan ni Pierre Ardif kahit walang budget ang Pilipinas. Kaya kayo mga estudyante nag-aaral sa mga libreng school, huwag masyadong bobo. Mag-research din kayo, huwag lang kayo tumutok sa anong tinuturo ng teacher sa inyo. Huwag na magpa-recruit sa iyo kabataan party list, mga kaliwang grupo. Pag ang teacher dyan sa mga university, mga professor dyan, nagturo ng kung ano-ano, tusukin nyo ng ballpen ng mata ng mga professor sa UP Diliman, UP, puro mga bugok ang mga professor dyan. Kasi kung hindi ka bugok na professor, bakit mo hayaan ang estudyante mo mamundok? Diba? Ano bang ituturo sa estudyante? Labanan ng magulang. Pero ano sasabihin ng bata, estudyante, bakit kukunin ko mga buhayin ko ang mga magulang ko? Kakasuhan mo pang magulang mo? Hindi ba kabugok-bugok mo nun, nag-aaral ka pa? Yang si Rene ko, iiwan ka niyan. Pero yung nanay mo nagpalaki sa'yo. Ayun ka lang naman hinahanap si Rene ko dahil malaki ka na, napapakinabangan ka na eh. Biruin mo ang course mo, doktor, dala-dala mo Armalite. Abogado ka, tapos dala-dala mo Armalite. Tapos isisigaw mo dito sa CPP-NPA, pantay-pantay. Saan dyan ang pantay-pantay? Yung nire-recruit, nasa taas ng bundok, kumakain ng daga, nagbibilad sa araw. Yung nag-recruit, nasa House of Representatives, mansion ng bahay, naka-Hilux, naka-Ferrari. Yung founder, nasa abroad. Pantay-pantay mo yun. Pwede ka bumubulog ng ano ka dyan, nagpa-recruit ka. Ayep, yung sa San Pablo, grade 3 student, pinagtatagal nila. Diba? Tapos yung mag-inang pulis, pinatay din. Ang daming patayan ngayon. Bakit? Sinabi naman ng presidente natin, wala akong pakialam, magpatuloy lang kayo. Kasi ang trabaho lang ni Marcos, magkakaw ng laban ng bayan. Wala siyang pakialam kung magkamatay ng mga Pilipino. Mga estudyante ngayon, pinapatay na. Yan ba ang gusto ng mga camping? Yan ba ang gusto ng mga dilawan? Galing ka ng school, uuwi ka ng board, house, anong bahay mo? Saan? Dun sa? Tinambakan ka ng adik, tapos kinasa ka, nilagay ka sa dalam, yan bang gusto mo? Dito Ay sa hindi, Mesa. sabi ni Risa, ikulong natin, ng nanrek. Tapos gawing santo ang adik. Oo. Pinuin mo yung pagkakita ni Mama Aquino, pati ni Risa Ontiveros sa Pero papunta nga ano dito. patawag dyan, reporto ng adik, biglang nag-sign up ko sa tratado. Tapos binasbasan pa nung adik na pare yung reporto ng adik. Hindi pa napakali si Lisa. Ginawag pa ng museum yung mga rapist. Ito meron kang dapat gawin yan, yung 44 sabi. Sa 44, pagawan mo ng museum. Hindi ang ginawa mo yung rapist, adik, magnanakaw, pinagawan mo ng museum. Risa Ontiveros, isa kang bugok. Ang umaamo.